Hello, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi sa mga manonood ng video na to. Gusto kong gawin tong video na to dahil gusto kong ipahiwatig sa inyo yung isang napaka-importante, napakalaking bagay na ginagawa ngayon ni God sa buhay natin, sa mundong ito, through the Holy Spirit, sa pamamagitan ng Holy Spirit, sa pamamagitan ni Jesus. Kaya siya pinako sa cross, kaya siya namatay, nilibing, nabuhay, pagkadaan ng 3 araw, umakyat siya sa langit, pinadala niya ang kanyang banal na Espiritu para tumuloy sa atin bilang kanyang mga sisidlan, para gawin kung anong mga nagawa niya nung siya'y nabubuhay pa. Kumbaga, gumawa siya ng maraming milagro, nagpagaling siya ng mga maraming may sakit, iba't ibang sakit na pagaling niya. Kahit yung mga namatay na, binuhay niya, nagpalaya siya ng mga demonyo. Lahat ng mga ginawa ni Jesus, ang gusto niyang gawin, ang gusto niyang mangyari sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu ay talagang tapusin yung mga ginagawa ng kaaway, ng demonyo. Na yung mga kaaway, mga demonyo, hindi sila tumitigil. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin nila yon. Hanggang ngayon, yung mga demonyo, mga masamang espiritu, nagdadala sila ng mga sakit. Na kahit anong paggamot mo sa ospital, kahit anong i-check ng doktor sa'yo, wala talaga silang makitang mali. Pero andun yung sakit, andun yung mga hindi mo maintindihan na sakit, na bakit ka nagkakasakit, na bakit nangyayari yun sa buhay mo, tapos eventually yung iba namamatay. Bakit? Dahil kagagawa nyo ng kaaway. Kaya ang pinakamahalaga, pinaka-importanting bagay na malaman natin ngayon, gumagalaw ang Diyos, gumagalaw ang banal na Espiritu. Hindi niya tayo nakalimutan. Hindi siya nakabase lang sa kung anong ginawa niya dati, tapos na yun, wala na siyang gagawin. Hindi. Mahal na mahal niya tayo. Hanggat may naaapi, hanggat may namamatay, hanggat may kinakawawa ng mga demonyo, hindi siya titigil para sagipin tayo sa mga yon, sa mga atake nila. Yung mga patunay akong nakita, na witness ko, na ginawa ng Diyos sa, hindi lang sa buhay ko, sa buhay ng mga kakilala ko ngayon, na I am honored kasi naging part ako ng prayer, na naka-receive sila ng prayer, naging part ako doon, na by faith I claimed healing for them, by faith na I declare they are healed, na kung ano man yung mga sakit na binibigay sa kanila ng kaaway is mawala, kung ano man yung mga pangit na resulta na in-expect nila na mangyayari. May dalawa akong kakilala na in-expect nila may cancer sila, pero praise God, yung resulta na lumabas is wala silang cancer. So wow, yung parang yung opportunity na mapag-pray ko sila ng ganon, at dineclare ko na ma-receive talaga nila yung healing power ni Jesus, at pinatunayan ni Lord na talagang walang imposible, wala siyang hindi kayang gawin. Talagang nakaka-amaze. I glorify Him, I honor Him, I give Him all the glory. Hindi yun dahil sa nag-pray ako. Kumbaga, pinakita sa akin ni Lord na kung ano yung faith mo. Pag naniwala ka, buong pusong naniwala ka, nagtiwala ka sa akin, gagawin ko yun. Walang imposible sa akin. Hindi ko susundin kung ano yung gustong mangyari ng kaaway, like kung ano man sabihin ng mga doktor. Hindi, kaya niyang baguhin yun.
kung nisip natin may cancer tayo, madami tayong nararamdaman na masakit, na hindi natin maintindihan. Sa unang-una, pinapakita na yung resulta is meron nga. Pero pag tayo naniwala sa kapangyarihan ng Diyos, sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus na dumanak nung pinako siya sa krus, nung dumanak, nung tumalsik, nung nilalatigo siya, lahat ng yun may purpose. Makapangyarihan ang malaking sakripisyo na ginawa ni Jesus. Lahat ng yun may purpose. May, ano bang Tagalog ng purpose? Lahat ng yun ay para sa atin, para sa kagalingan, sa pagpapagaling na matatanggap natin mula sa Kanya. Dahil yung ginagawa ng kaaway ng mga demonyo, wala silang kapangyarihan sa atin na bigyan tayo ng kahit anong sakit. Kapag andyan na ang kapangyarihan, kapag naramdaman na natin o kapag binigay na ni Jesus yung kanyang kapangyarihan na magpagaling, wala na silang magagawa doon. Wala na silang magagawa. Kaya napaka importante, napaka mahalaga ang ginagawa ng Diyos ngayon sa panahon na ito. Napaka mahalaga yung pagtitiwala sa Kanya. Saka hindi yung pagtitiwala sa isang bagay na nagawa niya tapos hanggang dun lang. Hindi. Pag may nagawa siyang milagro sa buhay natin, dahil nagtiwala tayo, maniniwala pa ba tayo sa kaaway? Parang hahayaan ba natin na sa susunod mangyari ulit yun, na mangyari ulit yung mga ginagawa ng kaaway sa buhay natin? Hahayaan ba natin na papabayaan ba natin sila na pihintayon? Dahil si Jesus, bibigyan niya tayo ng tulong kapag kailangan natin siya. Kapag kailangan lang. Hindi siya makikialam sa mga bagay na gusto natin gawin. Hindi siya makikialam doon, hindi niya tayo pipigilan. Naniniwala pa rin tayo sa parang may mga hindi tayo pinaniniwalaan. May mas bagay tayo na mas gusto natin talagang paniwalaan. Like, hindi pa rin tayo talagang natututo. Hindi tayo willing matuto kung ano ba talaga yung purpose ni God sa buhay natin. Wala tayong pake na alamin yon. Hindi tayo interesado. Hindi mangingialam doon si God. Hindi niya tayo pipilitin na maging interesado sa Kanya. Hindi niya gagawin yon dahil Diyos siya. Kaya niyang gumalaw kahit hindi tayo gumagalaw. Kahit hindi natin ginagawa yung mga inuutos niya, kaya niya pa rin gumalaw sa pamamagitan ng ibang tao na willing makinig, willing gawin yung inuutos niya, which is talagang i-expose, ilantad yung mga ginagawa ng kaaway ng Satanas, ng mga demonyo sa mundong to, at pigilan yun sa pamamagitan ng pag-share, pagsasabi ng totoo, yung totoong kapangyarihan ni Jesus, yung mga milagro na ginagawa niya sa panahon natin ngayon. Napaka-importante na sinishare natin yon, na gino-glorify natin si God, na pinipraise natin si God, na kinikilala natin na ang Diyos ang gumawa ng milagro. Walang iba. Hindi dahil sa swerte lang, hindi. Dahil yun ang kagustuhan ng Diyos, na maramdaman natin yung kanyang pagmamahal, tunay na pagmamahal, nang hindi niya tayo pinapahirapan, hindi niya tayo binibigyan ng problema,
Ganon niya tayo kamahal. Hindi yun para sa akin, para sa ilan, kundi para sa ating lahat. Ginawa niya tayo hindi para pahirapan, parusahan at ipadala sa impyerno, hindi. Ginawa niya tayo para mahalin, para maging mga anak niya, para makasama siya sa langit, kasama si Jesus. Ginawa niya tayo, nandito tayo sa mundo para maramdaman yung pagmamahal na meron siya. Ngunit ang kaaway, pipigilan niya yun. Bibigyan niya tayo ng maraming problema. Papatigasin niya yung puso natin para lumayo tayo sa Diyos. Kaya talagang napaka-importante na matuto na tayo. Tama na. Huwag na natin hayaan na gawin sa atin yun ng kaaway. Maging humble tayo, magpakumbaba tayo. Lahat ng paniniwala natin, bigay natin sa Diyos. Hayaan natin na siya yung magsalita. Hindi tao, hindi ko sino mang sikat, hindi ko sino mang malaking church. Pero siya mismo, yung banal na espiritu, ang magsasabi sa atin na ako ang gumagawa ng milagro sa buhay mo dahil mahal kita at hindi ako titigil. Basta lagi mo lang akong pagkatiwalaan. Basta lagi kang maniniwala. Lagi mo kong alam mo kasi hindi niya pinipilit yung sarili niya sa atin, kaya dapat lagi natin siyang hinahanap, lagi natin siyang gustong kasama, lagi natin siyang sinasama sa mga desisyon natin sa buhay. Dapat alam natin na mas marunong siya kaysa sa atin dahil siya ang lumikha sa atin. So, hindi tayo magmamarunong. Yun lang naman yung ibig ko sabihin. Hindi tayo magmamarunong bilang anak niya. Matuto tayong makinig sa kanya. Dahil siya ang magulang natin. Ang ating ama. Napakadakila. Lahat ng imposible kaya niyang gawin. Walang imposible sa kanya. Kaya, sana itong mga natutunan ko, hindi ko to malalaman kung hindi ako magsisimba sa church ni Apostle Catherine Craig. Sana mag-decide na kayo na ang pagsisimba hindi lang sa physical, hindi lang sa pakikipagkilala sa iba't ibang tao. Ang pagsisimba ay ang pagkakakilala, ay ang pagkikilala natin sa Diyos, ang tunay na Diyos, ang totoong Diyos. Gusto natin siyang makilala ng lubos na lubos. Gusto nating maramdaman ang pagmamahal na meron siya sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita, ng mga kanyang tinuturo, sa pamamagitan ni Apostle Catherine. Maging i-plant natin yung sarili natin online, maging active tayo sa social media, manood tayo sa mga YouTube videos ni Apostle Catherine, mga live videos, mag-attend tayo ng mga Zoom meetings ni Apostle Catherine, mga Instagram live niya. Walang mawawala sa atin. Ang mawawala lang sa atin is yung mga attacks, yung mga lies ng enemy. Oo, aatake pa rin siya, pero hindi na tayo magiging talunan once na umatake siya, dahil meron na tayong kasangga, like meron na tayong protection, dahil alam na natin ng katotohanan, dahil sinikap natin malaman ng katotohanan at tinanggap natin ng buong buo kung ano si Jesus, kung ano ang kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Tinanggap natin ng buong buo. Kaya bakit
bakit tayo madideceive? Hindi na tayo madideceive. Once na tinanggap na natin ang buong buo si Jesus, nasa atin na yung tagumpay sa buhay. At mararamdaman mo yon habang nag-grow ka, habang pinapalakas mo yung espiritu na meron sa'yo. Yung lahat tayo ginawa ng Diyos. Katawang tao, soul and spirit, kaluluwa, espiritu. Tama ba yung Tagalog ko? So, kapag pinalakas natin yung spirit natin, mas magiging malakas yung relationship natin kay Lord. So, yun lang. Glory to God. Hallelujah. I pray, pinagdadasal ko na mabuksan, na magising ang mga natutulog na espiritu, mga nanonood na to ng video na to. Nagdadasal ko na lumakas ang espiritu na meron kayo ngayon, na yung spirit man, yung espiritu na meron kayo ngayon, at lumayas lahat ng hindi, at lumayas lahat ng mga demonyo, mga masasamang espiritu na naggumugulo, na pumipigil sa inyo para lumapit sa Diyos. Nagdadasal ko na mas lumakas pa yung lumakas yung mas maging kayo, parang gutom na gutom, mas lumakas yung desire sa Tagalog, nahanapin nyo talaga ng lubos-lubos si Lord, si Jesus, na mapamahal kayo sa Kanya ng sobra, at maramdaman nyo ang Kanyang pagmamahal, at walang anumang kakapigil sa pagmamahal na yon, in Jesus' name. So, maraming salamat. Thank you for watching. God bless you, and see you there at 5F Church. See you sa mga lives. I can't wait. Di ako makapaghintay marinig kung ano yung mga milagrong gagawin ni Lord sa buhay niyo. Maraming salamat. To God be all the glory. Thank you, Jesus. Hallelujah.